hindi ganun kabilis kagaya ng clear wave na meron ang Team Spirit. Challenge pa rin to para sa Yangon Galacticos kung paano nila mapapagana. At kailangan nilang paganahin ito dahil wala ng second chances. A do-or-die game para sa Yangon Galacticos. Match point para sa Team Spirit in this historic MSC 2026 kung saan wala sa mga Big 3 regions ang makikita sa Grand Finals. History in the making. Pasok na tayo sa ating game number 6. Mga basic MLBB para sa side ng Team Spirit in the mid lane. Para sa YG, laso ni Coach Midnight. Wala na, naglabas na ng lason. Ito ibang variant to eh, yung lason na to kay Coach Marv. Aray ko, naramdaman kagad. Eto, aabusuhin ni Sunset Lover yan, lalo Valentina siya. Kung pokes lang ang pag-uusapan, mangangawawa talaga't mangangawawa ng hero to kung sino haharap sa kanya. Oo, tsaka ang nakakatuwa naman kasi sa Rafaela mid, sa Flying Clouds. Nakakairita to eh. Kung makakuha ka man ng pick-off, bubuhayin lang niya, tapos sasakay na ng Flying Clouds, tapos babalik din lang sa lane. So this mitigates a lot of the early game efforts ng Team Spirit kasi makakadepensa din agad ang YG. No nga. Ganda na lang. Ngayon ko lang naisip din na sobrang ganda nga pala ng isang Flying Clouds dito no sa Rafaela composition. So baka ito nga ang nakikita at naiisip ng Yangon Galacticos. May bakbakan at palupina na naman sa lane itong si Sanji at si Hiko. Ngayon, magdedesisyon sila never sa kagad dito si Blake. Gumabol na with the flaker. Zaurigois, susubukan niya bang manggulo na? Hindi. Ayaw na niya mag-overextend. Lalo na Flying Clouds ito. Kid Bomba and Ying. Magkakaharapan. Pero, iwas muna si Kid Bomba sa laban. Pero di ata may iwasan ng YG. Uy! Ang pagkakamatay ni Kaise. Flicker! Bukin si Kaise. Piso men, agimat ng Rafaela. Hindi pwede i-revive yung sarili so bawal mamatay. At mukhang early purify as well para kay Kid Bomba dito sa may bandang ibaba na medyo natuto na. From last game, ayaw niyang bigyan ng early lead tong Dirot. May tiran kasi talaga. Or ikuis medyo nakalalim. Yun lang, nabigyan ka agad. Isusunod pa nga. Itong si Sour para Ying nagamit Riot Blink ang naging susi doon sa laro na iyon, kaya nga makukuha na ng YG ang pagong na ito. So, kukuha pa sila ng isang kill bago yon. Napakagandang simula para sa YG. Una ulo tumalon si Zoro Egoist doon. Di niya ata in-expect na may tatlong nag-aabang. At ang nakakapikon doon pre, lahat ng pinasok niya may mga micro-stun. Oo. So, hindi rin siya makapag-falling maple agad. Hirap yung at ang hirap pa naman timing ang hirap pindutin kapag may mga stuns. Dito maganda na napupunta na sa YG no yung pabor ng larong ito. Ngayon na 3 minuto si Ying pwede may kakayahan na siya na gawin yan dahil nga dun sa early na pambubrusko na ginawa nila dito kay Kid Bomba. No choice din si Kid Bomba until makabuo siya ng Dreadnought Armor tsaka pa lang siya tatagal sa harapan ng Dirot na ito. Si Sawo ang kanilang bibigyan, sumasapak-sapak na. Look at the stunts, makakatama si Zor Egoist. Si Sawo ang magiging biktima. Si Sunset Lover ay natamaan na rin. Double kill para kay Ying at nag-snowball na nga ang Dirot na ito na buhayan ang buong Myanmar squad. Naku, hirap na hirap si Kid Bomba dun sa baba. Ang daming na-reveal na ginagawang sa larong ito ng Yangon Galacticos na capitalize nila talaga ng gusto. Yung energy shields na punta pa karamihan doon kay Sanji. Go away mula kay Hiko. Pagbalik ni Sanji doon, ang taba niya eh. And medyo dumidilim na ang surroundings para sa Team Spirit. Wala pang team na nakaka-comeback sa 3K gold lead sa buong serye na to. Anytime that a team gets a 3,000 gold lead, silyado na eh. So parang if there's one time na kailangan makabawi Team Spirit sa Game 6 na ito, it has to be now. Kailangan sa upcoming turtle na ito ay makapitas sila, makaagaw sila. Something, anything, basta may mangyari. Naku, parang sa kanila pa nga ata may mangyayari. Nangalati kagad si Sawo. So mababa ang tsansa ng YG. Lalo din ito ni Sawo na umabante dyan. Hindi na nga go dyan si Zaur Egoist. Naku! Naku, ayan na, nakapatay pa. 2.
Actually, isa lang ang nakuha nila si Sunset Lover. Pero gusto pa ata nila isa. Sa Origo sa kanilang inaabol. Tumama rin yung damage mula kay Ying. Kai'Sa isasama din. Oh my goodness, buti na lang nabuhay pa si Zaur dun. Oo, buti na lang talaga. And here we go. Sky Piercer pick up para kay Han. Aray. Mas deadly na mga kamao para dito sa YG. At natuto na rin sila sa pagkakamali nila kanina nung walang may hawak ng Sky Piercer. Hindi nila mapatay yung mga target, but this time around, mukhang susugod na ba ng Team Spirit, mapapa-flicker palayo si Kai'Sa. Pero hanggang doon na lang ang makukuha nila at maaagawan na rin ang Team Spirit ng sarili nilang back. Ang dami nangyayari, YG. 3.5 na. Okay, EPT na ata ito ng Team Spirit. Nakatapos sa cycle ay dito si Ying. Flicker na force na rin. Han ay makikita ni Sawo pero ang hirap kasi habulin talaga ng pakito na iyan. Zaur Egoist naghahanap pa rin ng kill. Eto na naman tayo. Same trend guys. Same trend. Simula nung game number 1, kung sino nakakakuha ng mga lead, talagang durog ang kalaban. Perfect start na naman para sa YG, currently 6-0. Ang pinagkaiba lang this time around ay hindi nabigyan si Hiko and he's playing a marksman. So kahit papano, mas may tsansa ang Team Spirit towards the mid to the late game hanggat makapag-free hit dito si Hiko. But the same could be said no para sa YG. Hindi pa sila namamatayan, inaagyo na yung passive ni Kai'Sa. O nga, hindi pa niya nagagamit yung kanyang resurrect. And si Ying 1,000 na yung lamang against Kid Bomba. May plano ata sila dito. Maghahanap ba ng Si Zor. kill? Si Ying ngayon, pinuntahan na kagad si Saur. At natunaw ng mabilisan. Si Han pa nga nakakuha. Nagamit na rin yung AOG. Saway tutumba. Grabe, 8-0 ito. At ang Myanmar squad ay nabuhayan talaga ng gusto. And mind you, this is a Hirara na wala pang talo para kay Zor Egoist. And para bang ginigising siya sa katotohanan na unti-unti na, actually hindi unti-unti, pabugso-bugso nang nawawala itong laro na ito sa Team Spirit at medyo matagal-tagal pa ang pagtitiis para makaabot sila sa punto na makakapalag na. No, lalo na may Claude din na pumupundo dito sa itaas. Out muna dito ang Yangon Galacticos. Kailangan nilang lumispeto at Zaur Egoist, din naman tinatambayan na rin ni Han. Hindi makapag-farm ng malaya. Itong si Zaur Egoist, tatambayan na naman natin ni Blink. Itong purple buff, doon na rin si Han. Sisimulan na niya ito, may models na ilalapag. Pero walang makakapigil dito. Ang hirap na dito if your Team Spirit. 5.6k gold lead para sa YG at makikita natin ang gold differential na yan mostly towards the gold lane and the mid lane. In fact, yung XP natin ay 1.4k ang lamang. Kung tutuusin men, itong item na meron si Esmeralda as of now ay hindi pa rin talaga sapat para tangkihan na lahat ng damage na nagagaling kay Ying. Makakapag-create naman ng bagya dito. Killing spree na however para kay Sawo. Double kill na rin para kay Han. Pero buhay pa rin naman si Hiko doon sa may bandang likod. At pinapasok na din siya ng Pakito. Apat na wala para sa Team Spirit at papasukin na rin ni Ying dito si Hiko at makakatakas naman with a flicker. YG, a takedown 4 for the price of 1. Na, tumapak lang ng Clouds pare. Binuhay, tas tumapak ng Clouds para tumulak ng lane. At tumulak at gumawa ng mga hakbangin dun sa itaas. Balikan natin yung mga nangyari. Ayan o, napakagandang Abyssem strike. Pero ang maganda naman ay napigilan dun sa pinakamakunat tumama. Pero grabe yung reinforcement talaga. In hand, sulit na sulit ang Sky Piercer ng jungle na to. Nahirapan ng Team Spirit Yun na naman tayo sa slow-mo bad trip moment Parang feeling ko dapat may ganyan din sa MPL yung pag na bad trip, may slow-mo. Pero ito na, Lord, mukhang hindi na makakapalag dito ang Team Spirit. Libreng makukuha ng Yangon Galacticos. Ang kapalit lamang nito ay magiging Torres sa baba. And this is still a big win para sa Yangon Galacticos considering na pwede na silang makakuha ng inhibitor turret in the mid lane. Or worse, matapos nila itong larong ito 9 minutes in, Kid Bomba and the rest of Team Spirit ay sinusubukan magkapit-kapit. 50 stacks para sa Piercer mula dito kay Han. Napakahapdi ng damage. And nandito na ang Lord. Kasama na nila.
Conceal, nagamit na rin, dadampan na rin ng Lord, makakapag-create ng konting Melissa pero mukhang mabibigyan si Kid Bomba ng napakabilis, makakapasok sa likod si Sawo. Ay! Ito the Dryad ay mukhang hindi na siya tatagal pa. That's one inhibitor turn, at papasok Oh! isa! Si Hana ay makakadalawa ata at kailangan na mag-clear dito ng wide ng side ng Team Spirit. Okay, kakayanin ba ng Team Spirit dito? Pero 5 miyembro pa mula sa YG ang pasugod! Inuna nila si Hiko at matutumba na rin si Kid Bomba in Wipeout para sa Yangon Galacticos. Hindi pa tapos ang pag-arangkada ng Myanmar kasi magkakaroon tayo ng game